Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtubo karingke katamong kalugurang makiramdam. Kenny, King 91.9, Bright FM, ingke katamong Archdiocesan Radio Station. At ini po ing Kwentuhang Katoliko. Pansamantala po, alayo ingke katamong Diyosa ng Mount Apo, Imam Karen, natin niya po importanteng lakad, pero akayabe yung kupungin, ipasibayo po ako'y Sarah. At atinta mo pong akayabe, metong muna man kareng boses, apan na yung daramdaman King Kwentuhang Katoliko. Pag nag-shift po ako ng Tagalog, alam na nila. So, pakilala po kayo. Oo nga naman, Sarah. Thank you. Ito po si Tita Doris na pansamantalang makakasama niyo ulit ngayong tanghalian. Makisama, makiyabi kayo sa aming makabuluhang kwentuhan. At kailangan talaga namin ang inyong pakikisali. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Tita Doris. Gusto ko naman yung makiyabe. Ayan, so, unti-unti na po talaga kayong natututo sa Kapampangan. Oo, kasi masyado kong naalala yung program natin ng TPH yun, King Parokya. So, yes. King Parokya, sorry. Ayun. So, Tita Doris, salamat po kasi sinamahan kita. Yes, Tita Doris. Hindi niyo po hinayaan na mag-isa na naman ako dito. Oo, parang ina-announce ko naman yata sa pag nag-guest, na nasasali ako dito na, di ba, malakas ka sa akin, Sarge. Yeah. Binubola ako ni Tita Doris. Anyway, Tita, i-greet muna natin yung mga nagtatanghalian ngayon. Sige nga. Sa iba't ibang lugar na nakikinig sila sa atin, di ba, Tita Doris? Sa mga avid listeners po ng Kwentuhang Katoliko, happy eating po. At i-greet ko din yung mga kasamahan natin dito, Tita Doris. Yung originals. Yes. Hello kila Ate Janet, kay King, kay Sherwin, kay Jolly, napapaalis. Ingat, Jolly. At sa tech on duty natin, Leomar, hello. Gayon din sa mga nagtatrabaho dito, Tita Doris, sa mga CMCS, kila Kuya Romel, kay Kuya Eric, at saka kay Kuya Dong, and of course, kay Atching Helen. Yes, at kay Ashley. Ayun, si Ashley. At kay Tita Karen, kung nasaan man siya, hello. Palagay ko nakasakay pa siya sa bus medyo nakikinig siya ngayon, kaya naku. Magte-text kaya siya sa atin. Ay, naku Tita, tignan natin. Kahapon po, Tita Doris, kahit hindi niyo po ako kasama dito, nabanggit niyo naman po yung pangalan ko many times. Ayun, kaya nga di ba pag wala, siya yung pag-uusapan. Napag-usapan niyo po kahapon is about prayer, di ba, Tita? Power of prayer. Power of prayer. So, syempre, Tita, dahil nga Friday ngayon, kumbaga, itutuloy natin yung discussion, and kung matatapos man natin siya ngayon, di maganda po siyang weekender, yung topic natin. So, dahil wala si Tita Karen, at hindi naman po ako ang dapat mag-explain ng mga ito. Palagay ko yung mga listeners natin, madalas magte-text siya mga yan, no? Kasi tayong dalawa ay pagtutulungan natin ang ating topic ngayong tanghali. It's about prayer, Tita Doris. Prayer. Gusto ko nga po yung sinabi kahapon na yung about, yung nabanggit niyo po, yung dun sa prayer, parang it's an expression of love, diba? And it's a communication po between sa atin tsaka sa Diyos, diba? Yes, oo. Ayan, bigyan niyo naman po kami ng konting recap nung sa kahapon, Tita Doris, kung ano ba yung gist nung pinag-usapan ninyo. Kasi, syempre, meron po na ngayon lang nakapakinig, baka hindi nila napakinggan yung kahapon. Diba, Tita Doris? Oo nga, no? Pero parang nervous ako dyan sa tanong mo na yan, no? Hindi po. Kasi nga, ayun yun yung sabi nga nila, di ba? Pagka daw nagdadasal kasi sila, di ba? Ang pinag-usapan kasi talaga, diliin kahapon is yung power, no? Ng prayers na parang merong iba na nagsisimula pa lang sila dahil parang, alam mo yun, yung feel nila yung kanilang dadasalin or yung intentions, syempre, alam na nila bago pa nila sabihin yun, no? Yes, totoo so, po. when they will start, no? When they started praying, tumutulo na yung luha nila. At sabi nila, Sarah, no? Parang pagka daw ganun, parang miracle no? Nag-grant yung kanilang prayers, di ba? So, parang, well, of course, alam naman kasi ng Diyos, di ba? Sabi nga, bakit naman dadasalin ko pa yan? Alam naman ng Diyos kung anong kailangan natin, di ba? Kaya nga lang, though hindi naman namin napag-usapan kahapon nito, no?
kahit na saan, Sarah, di ba? Kunwari ikaw, gusto mo ng kape. Kapeng matapang, Kunwari, kaya akong kape. ipaglaban. Di ba? Yan yan, di ba? Pero, kung alam ko man yun, kung hindi mo hinihingi, baka hindi ko bigay sa'yo. Kasi baka oras ng tanghalian, hindi ka nagkakape. Opo. Diba? So you have to say it na gusto mo yun. So same thing with communication with God, with prayer. You have to say it. Yes. Yan. At connect ko lang po dun sa, yung sabi niyo po, yung nag-text nga din po kahapon yun, no, tita? Oo. Yung sabi niya, naiiyak siya kapag nagpe-pray siya. May mga times po na ako mismo, meron po akong ganong experience. Yun yung kapag medyo mabigat Oo. yung pinagdadasal ko. At the same time, tita, medyo hindi ko alam kung ironic siya or ano, pero kahit naiiyak ako, gumagaan po yung pakiramdam ko. Sumasaya ako kasi Oo. ganun yung dinasal ko. Ayun. Parang Tama. yung sakit nung dinasal ko, yun yung saya na naibalik sa akin nung nai-express ko. Oo, yun. Yun yung sinasabi ni Ma'am Karen kahapon. Mm. Na parang at first, parang dinadasal mo lang yung something. No? Opo. But eventually, because you are in communion, di ba? Or, in communication with God, minsan nawawala yung sarili mo, di ba? Parang tas iba yung pumapalit. Kaya Totoo parang, po. oops, di ba? But peaceful na yung pakiramdam ko, di ba? At saka po parang kapag ka ganun siya, yung naramdaman mo yung presence, Mm-mm. parang kusa pong lumalabas yung totoong ikaw sa Yes, sinasabi mo. oo. So, Yung hindi mo, nawawala yung... di ba po parang hindi mo man iniisip kung ano yung words na isasabihin mo, pero kusa silang lumalabas. Oo, yun. At pansin mo, pagka talaga iba yung pinagdarasal daw, parang Mas mabilis. nangyayari, Opo, totoo yan, So parang Tita talagang Doris. tinuturuan tayo maging hindi selfish, Mhm. kundi maging selfless. Ayun. Diba? Tinuturuan tayo ng unconditional love, no? Yes. Sa pagdarasal. Kagaya ng ginawa sa atin, syempre, ng ating kapatid Mhm. na si Jesus. Diba? Tsaka po, tita, lagi po din po nating nababanggit dito sa kwentuhang Katoliko yon na once na may pinagdasal tayong isang tao, ibig sabihin, mahal natin yung tao na yon. At parang wala nang mas tatamis pa kung may ipagdadasal kang isang tao, di ba? Parang pinapakita mo po kasi doon na concern ka, di ba? Oo. May malasakit ka sa kanya, kaya pinagdadasal mo siya. Oo. Kaya nga minsan nagbibiruan no? Mhm. Kabaligtaran pala yung pinagdadasal. Ikaw, tumigil ka nga dyan sa pagdadasal mo na negative na yan, ha? Kasi yun, di ba, yung ganyan. So, Opo. di ba, yun yung kabaligtaran ng love, no? Pero, syempre, hindi naman mag-grant yun kung negative opo. yun, di ba? At saka parang ang still- awkward naman, tita, na pagdadasal mo na, ay, sana po, ganyan-ganyan, di ba? Yes, oo, di ba? Kasi pag nasasaktan ka minsan, di ba? Sana, di ba? Pero hindi yun yun. Ang ingredient ng pagdadasal, palagay ko, ay walang iba kundi yung love. Tita. Yan. Ang bongga naman nung umpisa nung bongga talaga yung nasabi ko. Ang ganda naman po nung umpisa nung pinag-uusapan natin, yung about prayer, no, tita, Yes, sa power of prayer. At alam ko po, hindi lang naman tayo yung nakaka-relate dyan. Marami po, Yes, lahat, oo, di ba? lahat, oo. Merong mga experiences na sa buhay na hindi naman nila inaasahan na ganun, in an instant, ganun kabilis. Merong mga prayers naman na hindi maagang nasasagot, di ba? Pero yes. sooner or later, masasagot Oo, yung oo, prayer, di ba, Tama. tita? At saka ano pala yun, Sara, di ba? May mga expression ng prayers, ika nga, di ba? Na hindi naman siya purong ikaw na lang ng ikaw, di ba? Parang salita ka ng salita all throughout, no? At yun ay i-discuss mamaya, no? Binigyan naman tayo ng mga guide. Yes. Parang chililistahan na po Opo. pwede nating maging guide hanggang mamaya, no? Oo. Ano pa Sara, yung intro natin sa kanila para mas ma-feel nila ang pagsali sa ating kwentuhan. Siguro po, tita, tanungin din natin sila kung meron pa rin silang mga gustong i-share sa atin tungkol sa prayer. Oo. Siguro pwede kung paano sila mag-pray, kung ano Oo. po kung ano yung way na ginagawa nila, or kung gusto lang po nilang mag-share ng story nila about prayer. So, para po sa ating mga tagapakinig, pwede po kayong mag-text sa aming mga text line numbers. Ayan, i-text lang naman po ninyo kami sa 0918-351-8282 para sa mga smart users.
For Globe subscribers naman po, it's 0915-954-1303. And for Sun subscribers, it's 0923-231-4124. Maaga pong may sumagot sa Ay, ating talaga? tita. Pero greet lang po natin ang mga nasa Free Clinic Cathedral. Ayan. Galing yan kay Brother Joe. Ayan, Hello po, Brother ayan, Joe. si Stay Brother tuned Joe. po habang pinakikinggan po natin ang mga ilang paalala at isang kanta. There's a prison in Palawan where inmates are allowed to work in rice fields and act as tour guides without the need of walls or hundreds of prison guards. No walls and no guards because they believe that they have nowhere to go. They will only be beset by mosquitoes and fall ill of malaria in the jungle should they try to escape. This trivia is brought to you by Philippine Charity Sweepstakes Office, your partner in public service. Agpang kang Arsobispo Florentino Lavarias, King Dake ning Keyang Omilia, anyang misa na ning pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari. The Church is a mystery of communion, a communion which flows from the Trinity. And this mystery, this communion, atin niya pong adwang dilinan pansin. Our communion with God, which is the vertical communion, and the horizontal communion with our brothers and sisters, especially with our fellow baptized. Punta lang tayo, may kapalatang pakakalunin. Pasyalan tayo. Let us study them today. Let us allow them to teach us how to be a church of the poor. Pasyalan tayo. Because after all, the church is not about money or about moneyed people. No. Not even about moneyed people. No. The church is about the poor being blessed by the kingdom of God. Ngening pamagmasusi king banwa na ning parokya. Agkatanda kayo pong makiramdam at abe-abe tamong pisabyan ingbiye king parokya. Balikan tamo ing nilabas, pakibaluan tamo nano ing gagawanda king kasalukuyan, ampon nano ing talindoda king daratang apanawon. Kapatad, di nan tayang maya pa oras ing programang para king katamong parokya. Balang Martis, ampon Webis, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning Bengi. Kenny King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando. Bright FM 91.9. Nawa'y maging gabay saan man magtungo.
habang nasa mundo, kami akayin mo kung saan patungo sa iyo. Panalangin namin kami ay pagpalain na kahit sa dilim nawa'y makita liwanag ng pag-ibig mo, dakila at di mawawalay sa iyong gabay. O Diyos amin, nawa'y tanglawan, payapang daigdig at laging bantayan ang buhay na lagi sa'yo umaasa. Puspos ng iyong pag-ibig, ikaw ay manahan, aming panalangin, tulad ng isang paslit, kami akayin mo sa landas na wasto kung saan patungo sa iyo. Kami akayin mo sa landas na wasto kung saan patungo sa iyo. Makiramdam kayo pa mo rin po Kenny King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM in kakatamong Archdiocesan Radio Station. Pasibayo po, ako'y Sarah Kayabe, Tita Doris. Yes, magandang tanghali po ulit. Okay, yes, so Sarah, shift po tuloy ulit ng natin. Tagalog. Yes, Okay. oo. Ang Pero pinag-uusapan Sarah, po natin. pwede kang magkapampangan, no? Kasi Ay. para mas masaya yung listeners. Naiintindihan ko naman siya. Hindi ko lang okay kayang po. sabihin kasi magiging comedy ang ating programa. Yes. Hindi naman po, Tita. Sige. Okay, ako naman po, pag nakikipag-usap ako, kung Tagalog yung kausap ko, syempre magtatagalog naman ako, Tita Okay, Doris. sige. Okay, Tita. So, sa prayer, Mhm. sabi nyo nga po, Tita, yung prayer is a communication to God, di ba? Mhm. With God. Pwede po pala siyang maging formal or informal. Paano kaya yun, no, Sarah? Sige nga, kaya mo ba yan explain? Ang formal at saka informal ba yung sinasabi natin? Opo. no? Siguro, Tita, kasi yung formal, meron tayong mga sinusunod na format ng dasal. Kumbaga, At saka ito yung sa math. opo, Diba? yung Yan. talagang Oo. yun lang yung sasabihin mo. Oo. Tapos yung informal naman, Tita, yung base lang po sa atin. Yung parang bigla lang. Yung galing lang Oo, sa atin. Yes, oo, yun. O, di ba? Ang bilis, o. Nana-define mo na kaagad. Para Sarah. naman Yun ako yun eh. nag-exam lagi dito sa Kwentuhang Katoliko. Hi, Amang Joel! Yan, oo. And no? then, meron pa po yung verbal or non-verbal. So, Oo. So, syempre, sa salita pa lang, no? Pagka verbal, at talagang Mm. sasabihin mo yun, no? So, Opo. kagaya ng, pwedeng kahit yung bigla-bigla mo na lang sinabi or yung vocal, parang, thank you, Lord. Tapos, didiretso mo na kung ano-ano man yun, di ba? Yes, Yun. So, Tita. ito yung hindi mo kailangang nasa loob ng simbahan, Mhm. di ba? Parang kahit nasaan ka, you can always, yun nga, again, pray Mhm. through this kind of course, linya. Meron Yan. pa po, Tita, active or contemplative. Ayan, naku. Ang active ay, kailan siya nagiging active? Pagka active, Mhm. ayan, ay sorry Sarah. Okay lang po. Ayan, ay nawala ako Sarah. Kapag po active, Oo. yung prayer, Pagka yung active naman natin, paano ba? Parang nawala ako Sarah. Contemplative muna nga tayo. sige po, Tita. Paano po yung contemplative na prayer? Kasi ito yung di ba? Mhm. Ang alam ko sa contemplative, ito yung parang ang seryoso nito, no? Parang pupunta ka dun sa isang lugar, talagang medyo malalim ang Mhm. iyong pagko-contemplate, yung pag-iisip talaga para dun sa iyong
oras para sa Diyos, no? Parang ang sinasuggest nga yata, you go to, parang nakatingin ka sa parang Malayo, sa sunset, opo. di ba yung ganyan, no? Tapos magugulat ka na nga lang din siguro, ano kaya, ito yung, nung si Jesus nasa, kunwari pag pumupunta siya ng bundok, no? Nilay-nilay, parang ganun. oo, ayan. Aba, Tagalog na Tagalog yung nilay-nilay mo, no? Hi to my Filipino teacher. Di ba? Ayun. Tapos ano yun, parang pinapakiramdaman mo yung ano, parang at first, nararamdaman mo yung paligid mo as parang, yung ganon, hindi yung ingay hindi yung ingay ng mga sasakyan, no? Kasi nga, nandun ka sa tahimik na lugar. Ayan, tapos, ayun nga, doon ka nakikipag-usap sa Diyos. Diba? Yun. At saka tita, ito nga po, sabi dito tita, kung paano daw po tayo magkwento sa mga kaibigan natin. Parang ganun din po tayo makipagkwentuhan sa Diyos sa pamamagitan po ng pagdadasal, sabi. Tapos pwede rin daw po na makipag-usap tayo sa Diyos gamit yung salita nga o kaya kanta, tita, 'di ba? Sabi nga ni si Among Joel po, kanya po 'yun, 'di ba? Yung he or she who sings well, pray twice, yung gano'n. Yes, oo. Kaya swerte din ng mga magaganda yung boses, no? Kasi pagka pala kumakanta sila tungkol, of course, sa pagdadasal or tungkol sa religious ang kanilang ginagawa, nadodoble ang kanilang pagdadasal. Yes, tita. Can you sing, Sarah? I can sing, but it's not, it's not good for the ears. But I can sing. Ayan, Do you want me to sing? Pwede, para biglang mag-text. Pero, ang mga magaganda yung boses at sasabihin, uy, sali ka naman sa choir namin, Sarah. Hindi po pwede sa KK yun. Siguro po sa Bright 10 mamaya. Pwede. Ayan, Kasi ako mas pwede. ano po kami doon eh. At saka tita, balik po tayo dito at wag na sa boses ko kasi wala Okay. na pong pag-asa yun. Pwede rin daw po sa imagination. At gaya po nung nasabi nyo, yung sa silence. Meron po kasi talagang mga tao na gusto tahimik talaga eh. Yung kumbaga taimtim na taimtim yung pagdadasal. Pwede rin naman daw pong ritually o kaya naman spontaneously lang. At yung maganda po kasi sa pagdadasal, tita, pwede siya sa simbahan. Pwede rin daw sa garden, sa kotse. And ako, tita, 'di ba, tayo mga Pilipino, most especially sa sasakyan, meron po, kahit po tricycle yan or wheeler, 'di ba? Meron pong nakasabit na either prayer booklet or kung ano man dun sa ano. So parang pagkasakay mong ganyan, parang nare-remind ka na, uy, nagdasal ba ako ngayong araw na to? Parang ganoon, tita. At ikaw by practice mo kapag ikaw ay nasa sasakyan or nagbabiyahe, nagdadasal ka ng, of course, kunwari, nagro-rosary kasi yun yung parang simple, 'di ba? Parang Before po ako umalis ng bahay. Pero kung sakali man po na, halimbawa na late na ako, tas syempre po sa sasakyan na po ako makakapagdasal nun. At the same time, tita, sa mga simbahan, kapag dumadaan po kayo sa mga simbahan, nagsa-sign of the cross ka, tas parang, Lord, kayo na bahala. Yan. Kahit ganun lang po. Oo, so Tas, yung mga spontaneous, yes, no? tita. Yan. Pwede din daw po kayong mag-pray sa pagkabago ka sa higaan mo, tita. 'Di ba usually sa atin naman po, bago matulog, nagdadasal, 'di ba? Oo, Pray before you sleep. 'Di ba? Lagi nga natin pinapaalala sa mga bata 'yan, 'di ba? Naku, sino ang nagdadasal before at pagkagising sa umaga? Yan. Bago kumain at pagkatapos kumain, no? So yan yung mga dasal, no, na parang hindi kailangang masyadong mahaba. Although yung iba meron talagang bago matulog or doon nila ginagawa yung mga talagang nakalista nilang dasal. Yes, no? parang yung nanay ko po, magno-novena siya paggabi. Makikita mo siya, halimbawa, 9 o'clock, 8:30 pa lang, pupasok na siya sa kwarto. Tapos yun na, magdadasal na siya. So siguro, ito, yung more on sa gabi po sila. Ako naman, yung rosary ko, more sa umaga po. Parang to start the day right. Very good, Sarah. Galing na. Just like that, tita. Pero yung technical po na bahagi, ganyan, hindi ko na po masyadong na ano yun. Oo, hindi naman kasi tayo sila, yung mga regular host dito. Kumbaga, ano lang. tayo doon, Sarah, kumbaga more on personal touch lang po yung na-share namin dito. Oo, Di ba, yun. tita? Pero tapos bibilib ako doon sa mga tao, Sarah, na sinasabi talaga nila na naggumigising sila ng 3:00 ng umaga para talaga doon sa kanila yun ang kanilang prayer time. Okay. Whether they have their novenas or yung other devotions, pero ito talaga yung ni-spend nilang oras, no? Parang
yun, nandun yung sakripisyo nila. Gigising sila ng alas 3 daw ng madaling araw para magdasal. Tapos after nun, tutuloy na nila, matutulog sila ulit or gagawin na nila yung mga gawaing bahay. Siguro po kasi, no, isa din, tita, pagka alas 3 na yun, tahimik kasi din tita. Tsaka walang abala masyado kasi ikaw lang. At saka I think, Sarah, yung 3 o'clock yata kasi yun, di ba, pagdating sa hapon, remember, meron chaplet. tayong, Opo, di ba, Divine yung Mercy. Divine Mercy, no? Baka umpisahan po nila doon yung prayer nila, no, tita? At sabi din dito, tita, meron daw pong 3 major expressions ng prayer. Yung vocal prayer, meditation, and contemplative prayer. At ito po ay galing sa catechism. At dahil si Tita Doris ang mag-e-explain mamaya, bigyan muna natin ng isang kanta muna yung mga tagapakinig natin bago po natin i-explain or ipaliwanag itong 3 major expressions ng prayer. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer as we go away. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our a heart. ricordarci che When stars go out each l'eterna night, stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When shadows fill our c'è. day, Lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Sogniamo il mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno Dio amoroso vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life become desiderio che watch us from above. ognuno trovi We amore hope it's all we'll intorno e find. dentro sé. Another soul to love. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child needs to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. Nella fede che hai acceso in noi, sento
Makiramdam kayo pamurin po Kenny King Kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM Inc. Katamong Archdiocesan Radio Station. At ita pong pakiramdaman yung kanta, yapin po yung kantang The Prayer. Dahil nga ang ating pinag-uusapan ay prayer, dasal, di ba Tita Doris? Kanina po bago ang break, sinabi natin na i-discuss po sa abot ng ating makakaya ang 3 major expressions ng prayer. Parang inubos si Tita Doris bigla sa sinabi ko. Oo, kasi ayan na yung kinakatakutan natin, di ba? Yung mga salitang discuss about the topic ng pananampalataya, di ba? Prayer, ayan. Mag-share lang siguro tayo dito. Yes. So, pero buti na lang madali yung vocal. Ay, ayan. Kasi yan po yung word una. itself, vocal. Vocal diba? prayer. Ayan. So, syempre, when we say vocal prayers, ito yung ilalabas mo, sasabihin mo kung ano yung nandyan sa puso mo. Diba? So, parang sasabihin mo kay God kung ano ang nasa loob na iyong puso, kung ano yung tingin mo, well, syempre, masyado malalim yung kaluluwa, no? But, yun nga, pwede kasi siya ng simple lamang na parang dasal mo na yung sabihin mo, oh, thank you, Lord, for this beautiful morning, for this beautiful life, for sa magandang grades na nakuha ko, 'di ba? Sa pagkakatanggap ko sa trabaho, yung mga ganyan, no? So simple, sobrang simple lang na tapos ay nga uplifting, 'di ba? Tapos, syempre, dahil nandun pa rin tayo sa vocal, ito din yung part din nito yung nag-a-attend ka ng mass. Opo. Though formal nga lang 'yun, no? Kasi sa misa, hindi daw 'yun basta lang umattend. Ano tawag doon, Sarah? Ano yun, dapat tita? daw, participate. Opo, diba? participative. Yan, ba? tapos dapat, diba? Dapat nag-participate ka doon sa mass. At hindi lang yung nakatayo ka lang. So, hindi mo naman kailangan palitan doon si Father, no? Hindi naman ganun, no? Kaya nga lang, yung parang, diba, meron doon, dapat sabay-sabay ang community na nagdarasal, diba? So, dapat sumasali ka talaga doon. Kaya Yun. po, isang method din po na ginawa nila, Tita, di ba meron ng mga guide. guide yung mga po. slides doon na parang hindi ka mawala. Kasi, Opo, para ayun, kagaya sabay-sabay. Nun, pansin mo ba, Sarah, yung dati, yung Ano po yun? the Lord, diba? Be with you. Oo, diba? And with you. also, diba? Opo. Yung ganyan. So, ngayon, iba na yun diba? Kasi, para naman, yung napag-usapan din before, diba? Yung pag-a-update, diba? So, parang hindi ka nandun ka lagi sa luma, alam mo kung ano yung nangyayari, diba? Dito sa ating community, sa ating church. So, ayun, dapat magpa-participate ka. So, part pa rin yun ng vocal, at syempre, meron tayo mga tinatawag na mga traditional, diba? Yan yung parang kung sa mga nag-aaral nga or sa mga head na mga catechist, no? Opo. Na ako ay hindi naman katekista, Sarah, kahit na gusto mong itanong, 'di ba? Kaya mas lalo akong ninenervyos maupo dito, no? Sabi ni head catechist, turuan natin ang mga bata, 'di ba? Ang term niya is basic prayers, 'di ba? At kasi nga yung sinasabi na yung mga traditional prayers, nga, no? Ito yung, kailangan turuan mo muna yung bata ng sign of the cross, yes, di ba? Yun po yung unang-unang diba? itinuro Sign of the ata. cross pa lang, magsasalita ka na dyan. Lang ka namang, well, unless na lang, di ba? Wala kang boses talaga, no? But, yun nga, simula pa lang doon, magsasalita ka na doon, di ba? So, it's, Yes. kailangan i-explain mo, bakit nga ba may sign of the cross, di ba? Well, of course, ibang topic yan, mahaba yan, no, Sarah? Tapos, kunwari yung the Lord's Prayer na pinakamagandang Our dasal, Father, di ba? yes. Dahil yan ay itinuro ng ating pangalawa, di ba? Second persona, di ba? Yes. Yung pangalawang persona ng Diyos, si Jesus, no? Kaya nga, Sarah, naalala ko yun sa mga bata Ano diba? po yun? Sabi, meron kaming dapat tandaan kung ano yung tawag dun sa 3 persona ng Diyos. Di ba? Na parang sabi nila, ano ang tawag sa 3 persona ng Diyos? Kasi ang unang-una, Sarah, na tinatanong namin is ilan ang Diyos? Di ba? Tapos, ilan ang persona ng Diyos? Nakakatuwa kasi pagka yung bata, na syempre, hindi naman nila alam kaagad yan. Ay nako, magugulat ka sa karamihan ng Diyos na alam nila. Di ba? Yan yan. Tapos ayun nga, yung pangalawa nga, yung si Jesus. Di ba? At siya nga nagturo sa atin ng the Lord's Prayer, di ba? Yung Ama namin. Tapos, ayun nga, yung dagdag pa na sa
mako-consider sa traditional prayers ang Hail Mary. Mhm. Yan. 'Di ba? So, mga dasal kapag ikaw ay bago kumain, Mhm. yan. So, yun yung mga vocal prayers na sabi nga natin, Mhm. sinasabi natin, 'di ba? Nagsasalita tayo para yung iba kasi pagka pinagdasal mo, Sarah, you pray. Hindi na makapagsalita kasi parang ay, ayoko, no? Opo. Pero ang hindi lang nila alam, madali lang naman kasi nga sabi mo nga kanina, Mhm. Sarah, para ka lang nakipagkwentuhan Pag-usap. kay best friend, Opo. 'di ba? So, if that's the case, Kumbaga parang binibigay mo lang yung laman ng puso at Yes, isipan mo. oo, eh. diba? You just So, have to be true, 'di ba, tita? Yes. Lalabas na rin naman yun. yun. So, wag mo, kasi kung gaano kabait ang best friend mo, abay, palagay ko, mas lalo mabait yung Diyos, Mm-mm. 'di ba? Na parang kahit tuloy anong sabihin mo, ay we welcome niya. Makikinig siya, 'di ba, Sarah? So, yun yung vocal prayer na sinasabi natin. Kumbaga parang ito po yung lagi nating ginagamit din, Yes, 'di ba, tita? oo. Kasi parang kami nung nag-aaral pa, tita, before mag-start ng ng class, nagdadasal muna sabay-sabay, yung mga ganun, tita. Oo. So, vocal prayer po yes, iyon. oo. So, ito yung sabi mo nga, lagi, every day, of our lives, parang lagi mo siyang nagagawa. Mhm. Dapat. Actually, Yes, dapat. Kasi, tita. imagine mo, parang kahapon din yata yung nasabi namin, Sarah, na Na ano po? yung form ng prayer, di ba? Mhm. Yung parang, or kung paano magdasal yung ating mga listeners, no? Opo. At nabanggit din natin, yun yung acts, di ba? Yung nag-a-adore ka muna sa Diyos, Magsisisi, diba? Oo, tapos, magpapasalamat, tsaka na lang hihingi. yes, Last oo. wala yung hingi. Nung dati, hingi lang ng hingi. Oo, Di ba, yun. tita? Tapos, pero nakakatuwa naman din sa mga tao, di ba? Para baka naman mas madala sila magpa-thank you. Thank you, Lord. At kaugnay niyan, tita, meron tayong texter. Ay, okay. Galing po sa 6337. Sabi Mhm. niya, ako po pag nagdarasal, mas marami ang pasasalamat ko paggising ko sa umaga kaysa sa paghingi kasi po alam na ni Lord ang mga pangangailangan natin. Tapos sabi niya, narinig niya daw po yung pagdarasal sa madaling araw, yung nabagit niyo nga po kanina. Ginawa niya na rin daw po yun nung time na magkasakit yung apo niya. Effective daw po talaga at parang ang kausap mo si God talaga kasi tahimik po. Yes. Siguro, diba? in addition to that, tita, di ba, sinasabi nila kasi, tita, na yung mga tao, kung gusto mo daw silang makausap sa pinaka-honest na paraan, kausapin mo nga daw po sila, yung mga mula, yung madaling araw na yon, yung 12 to 3, sabi. Saan mo yun nabalitaan, Sarah? Nabasa ko po yun, tita. Minsan po Tulog nagbabasa kasi ako eh. Ay, hindi po sinasabi nila. Tapos napapansin ko nga po, parang yun yung mga times na vulnerable po tayo. Yes, And then may nabasa ako, scientific naman yun. Yes, Wow! yes. So, pinalitan ko Diba? si Ma'am Karen sa pagka-science teacher. Yes. Hindi ko po alam kung totoo, pero sabi nila, weakest daw pong weakest time daw po ng isang tao, yung mga medyo nababangungot, ganun, is pagka 3 a.m. Okay. So, parang, ang iniisip ko lang nun, siguro kaya effective siyang way ng pag-ano. Kasi parang, dun yung time na totoong-totoo ka, yung Yes, ganon. tama. Parang At free saka, ka na no, mag-express. In a way, yung sakripisyo din, Sarah, di ba? Opo. Imagine mo, dapat, sabi ko nga kanina, kaya nilakas ko dito na, parang tulog ako ng alas 3, Yes, di ba? tita, But ang others are praying already, di ba? Kumbaga, yun po yung time na kasalukuyan kang nasa peak ng panaginip 3 a.m., di ba, tita? Parang paginising ka, mga away ka, Oo. no? Tsaka Pero gitna sa siya, kanya, tita, kasi yes. kung regular mong pagising is 6 a.m., meron Oo. kang sobra pang 2 oras, di ba? Yes, So, oo. gitna siya. So, sacrifice nga siya, tita. Nakakatuwa naman ang ating texter, no? Salamat naman at isinyer niya yung kanyang ginagawa, no? Opo. Sa mga nakikinig dyan, kung meron pa po silang gustong i-share sa atin, pwede po nilang ipadala yan sa atin. Tapos, babasahin natin Yes. dito, Tita Doris. So, nakakaisa na po tayong expression ng prayer. Yung vocal prayer. Mamaya po sa pagbabalik natin, Tita, 2 pa. Kaya po sa ating mga nakikinig, stay tuned po. Magbabalik kami. Tired of purchasing raw materials and experimenting with handling and proportioning over and over again?
better to entrust all these activities to an expert supplier. Lessen your worries and simply call your nearest BGC batching plant and they'll work it all out for you. By ensuring precise and quality assured ready mixed concrete, you will surely save time, energy, and resources. To know more about BGC batching plant, visit us at BGC Plant 3 and 4, Cabalanshan, Bacolor, Pampanga, or at BGC Plants 1 and 2, Clark Civil Aviation Complex, Clark Freeport Zone, Angeles City, or call 0932-878-2443. BGC. We commit. We fulfill. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Of weaving dreams too loose for me to wear. Tired of watching clouds repeat their dance on air. Tired of getting tied to doing what's required. Is life for me routine in the greater scheme of things? Through with taking roads someone else designed, through with chasing stars that soon forget to shine, through with going through one more day. What's new? Does my life still mean a thing in the greater scheme of things? I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place in the greater scheme of things. Each must go his way, but how can I decide which path I should take? Who will be my guide? I need some kind of star to lead me somewhere far, to find a higher dream in the greater scheme of things. The road before me bends, I don't know what I'll find. Will I meet a friend or ghost I've left behind? Should I even be surprised that you're with me in disguise? For it's your hand I have seen in the greater scheme of things. I think I'll follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place. For yours is the voice in my deepest dream. You are the heart, the very heart of the greatest scheme of things. So here I'll follow the voice that calls within.
Dance to the silent song it sings. I hope to find my place, so my life will fall in place. I know in time I'll find my place. Follow the voice that calls within. Dance to the silent song it sings. One day we'll find our place, for all things fall in place, for all things have a place in the greater scheme of things. Magbalik kami po, Kenny King Kwentuhang Katoliko, King 91.9 Bright FM, Inge Katamo Archdiocesan Radio Station. Kayabe yuko pa mo rin po, Sarah, kayabe Tita Doris, at bayo tamo po mag-break, impisa sabihan tao reta nga 3 expressions of prayer. So, nandin po banggit ta na itamo muna itang vocal prayer. Ngayon naman po retang last adwa bayo ya po mayaring kakatamong episode. So, Tita Doris, yung pangalawa ito, meditation. Nung narinig ko yung meditation, isang tao ang naalala ko. Ay, talaga? Sino kaya yan? Mamaya sabihin ko, Tita Doris. Sige. Pero po, sabi dito, Tita Doris, yung prayer na meditation, madalas daw pong ginagawa ito ng mga, kumbaga parang part na daw po ito ng daily routine ng mga pare at iba pang mga relihiyoso. Tama. So talagang malalim, no? Or ano ba, diyan ako nako-confuse kung anong gagamitin kong salita malalim o mataas. Okay. So wala po akong comment dyan. Diba? Ang lalim ng pananampalataya. Yun. Diba? Yun yan kasi nga. At importante daw po ito sa mga taong engaged sa isang apostolate. So, naaalala ko itong meditation na to kay Tita Karen po talaga. Kasi mahilig po siya sa mga prayers talaga na yung deep talaga. Kumbaga. Tapos nabasa ko nga po dito na yung example nito is yung parang si Saint Ignatius, yung kanyang spiritual exercises. Meditation. Yun. Kaya po yung pina-experience na po kasi sa amin ni Tita Karen yun. So, siya po yung naalala ko dito. So, at least na-experience ko pala itong prayer na ito. So, kasi parang nung bandang una, paano ba to? No? Iniisip natin, no? Kasi ito palang meditation ay tinatawag din na reflective prayer. Sarah, no? At, yun nga, parang yung una, pwede mo munang, siguro kung medyo nahihirapan tayo mag-enter into meditation, parang tutulungan muna tayo siguro ng mga, kahit yung traditional prayers muna, diba? Yung pinag-usapan natin, no? At minsan, yun ding environment, no? Palagay ko, madali rin mag-meditate kapag ikaw ay nasa loob ng adoration chapel, no? Yung alam mong God is there, diba? Makakatulong sa'yo, no? For the others naman kasi, simple lang sa kanila. I'm sure, yung kagaya nga ng mga priest natin, ng mga religious natin, di ba? At sabi nga nila, pwede mong gamitin muna yung mga scripture, yung Bible natin, di ba? Kasi yung mga passages dyan, di ba? Yung Gospels, oo. Tapos yung mga sinulat ng mga spiritual fathers, di ba? Tapos ayun, nakatingin ka sa religious images, di ba? Kasi minsan, kahit na yan ang pinapansin sa atin, ng kabilang ng mga iba, para sa atin, malaking tulong kasi yun na meron kang nakikita na ito yung magli-lead sa'yo para maalala mo ang Diyos. Yes. Di ba? Na parang sacramentals. Oo, yes. Tapos parang, ayun na, dyan na. Sa pagdadasal mo, talagang bababa ang Espiritu Santo sa iyo. At ayun, makaka-reflect. Yun nga, kaya nga sabi nga kasi, ang meditation ay tinatawag din na reflected prayer. Diba? So, you can reflect on that, especially, diba, kunwari, sa rosary na lang. Diba? Sabi nga nila, diba? You meditate on the stories, diba? So, kunwari, ngayong araw na ito ay Biyernes. Siyempre, ang ating pagninilayan ay sorrowful. O, diba? So, kung ikaw ay may chance ngayon na mag-meditate, tingnan mo yun, diba? Magsimula ka doon.
At you'll end up perhaps meditation prayer ang iyong ginagawa. Kasi Diba? daw, tita, parang kapag ka nagme-meditate tayo, nare-remind tayo, naaalala natin na nasa presensya tayo ng Diyos. At the same time, parang mapapakinggan natin siya kapag ka kinausap niya tayo. Ayun. Beyond Unlike, words. Yung kasing kanina vocal natin, parang dire-diretso yung well, hindi naman yung parang kang hinahabol ng Opo. no? Kaya nga lang, parang more on salita ka ng salita, di ba? So, itong meditation, ay you let God speak to you, di ba? Yung dahil tahimik ka, sumasagot siya sa'yo, mararamdaman mo yun, no? Of course, hindi naman yung boses na boses, baka naman tumakbo ka nun, Sarah, di ba? But sa puso mo, dahil ikaw ay nagme-meditate sa words, sa salita niya, sa kanyang mga gawain, parang siya din, sa katahimikan na yun, mararamdaman mo ang kanyang pagkikipag-usap sa'yo. Ayan, tita. At then yung isa pa, tita, nabanggit na natin siya kanina, Yes, oo. yung contemplative prayer. Pero, syempre, bigyan pa natin sila ng konti pang recap sa contemplative prayer, tita. Ayan, ang Ito contemplative natin, ito yung meron talagang location, Mhm. 'di ba? So yung kung kanina, parang parang ang iyong guide ay yung mga traditional, yung mga scriptures. So ito naman ay kailangan mo talaga ng quiet environment, no? Opo. Tapos ayun nga, ang nilagay nga na example nga dito, kunwari, nandun ka sa isang lugar na parang hindi naman kailangan bundok, Mhm. 'di ba? Kasi baka may takot ka naman sa height, no? But in a simple, kunwari, doon ka nakatingin ka sa sunset, Opo. 'di ba? Tapos tahimik ka lang doon at pinapakiramdaman mo kung ano yung galaw ng iyong paligid. At ayun, yun na yun. Mararamdaman mo na rin ang iyong komunikasyon sa Diyos. Sarah. Yan. Ayun, tita. So, yun nga po yung tatlong expressions ng prayer. Yung vocal prayer, and then yung meditation, at saka po yung contemplative prayer. Ayan. Diba? Yung So, mga detalye niyan, doon na lang sa ating mga theologians. Mm-mm. Yun lang muna ang ating masishare ngayon, Sarah. opo. At para po doon sa mga may tanong, pwede naman po silang magtanong dahil pagbalik ni Yes. Tita Karen, lalo na ni Among Jean, tsaka Tita Shirley, hello po kung nakikinig sila. So, ma-explain po Yes, nila ng maayos yon, Tita Doris. Pero syempre, bago po tayo matapos, gusto ko po kayong pasalamatan kasi sinamahan niyo po ako ngayon sa isang oras ng kwentuhan, Tita Doris. May babatiin po ba kayo, Tita? Ayan. Well, una, you're welcome, Sarah. No, na Yes. nandito ako ngayon, na sinamahan kita. At siguro, allow mo na rin na batiin ang aking mga, kanina binanggit na natin yung mga kasama natin. Kanina ba? Kahapon ko pa yata. Kahapon pa nangyari yon, Sarah. Opo. No? But, ayun, yung mga kasamahan natin dito sa ating radio station. Hindi ko nababanggitin ang pangalan nila, pero meron akong gustong batiin ngayon na marami, no? O, sige yung mga po, go co-legionaries, ahead, Tita. yung mga kasamahan ko po sa Legion of Mary, no? Lalo na po dito sa bandang San Fernando, Pampanga, or dito po sa Vicariate ng Christ the King, no? Bukas po ay meron tayong date, no? Meron tayong Legion Congress na magaganap dito sa ASF from 8 o'clock po. Punta muna po tayo ng Cathedral, tapos balik tayo dito para magkaroon po tayo ng pag-uusap tungkol sa ating Legion system. Ayan, Parang salamat kasunod po. niyan, Tita, si Brother Joe, meron po siyang Ayan, yung paalala. ecumenical prayer daw po sa January 23, Ayan. Monday sa Chancery. Yun. So, meron po siyang list ng mga pangalan, pero wala na po tayong oras, Tita Ayan, Doris. okay, Brother Joe, ayan. Pasensya na, Brother Joe, pero ayun po, sa January 23, Monday, Ayan. ecumenical prayer. Ayan, tayo pa mo po yung kakatamong episode, king metong apanalangin. King lagyo ning ipa, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming ipa, miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento at mi ragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at suka ring karelang pibale-bale, pipagobran o nung nulaman karinyeni. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela ing maya pakalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa.
at layon ilawot mula king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman o daralan lang kasakitan o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Heso Kristong kaya kaming Ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king alananga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ning ipat ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong pagsama sa amin ng isang oras at sana po lagi po kayong makinig ng Kwentuhang Katoliko tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 12 hanggang 1:00. Ako po si Tita Doris. Maraming salamat po. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando, iyapin po ini ing Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kakatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Sara, pasalamat at mamon kaya kayo ngayon aldongay ni. Siya'y mapurihan, araw at talang, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan, sa libutan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos, sumaati. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at talan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Magdisigaw sa lahat, galingan niya'y wagas. Kayong dukha sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya, at ating ipunyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at talan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang angking siningning ng bituin. Liwanag ng Diyos, sumaati. Langit at lupa, siya'y papurihan. Siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos